ating tumayo at ating pong papurihan ang ating Panginoon. Tumalilis na po sa dilim itong si Judas. Yung dilim, alam natin na larawan po yan ng dominion ng dyablo. At ipinagkanulo na po niya ang kanyang master, ipinagpalit po niya sa
30 pirasong pilak. Ang halaga daw po ng 3 pirasong pilak sa panahong iyon ay siyang pinakahalaga o simulang pag-negotiate sa bentahan ng mga alipin. So ito po ay mababa na halaga kung kukumpara natin ang kanyang pinagkanulo ay ang Savior of the world mismo. So nandun na po siya. Ano po bang naging tugon ng ating Panginoon Hesus sa parating na panganib at hilakbot ng krus, ng pagkapako sa krus? Nagpanik po ba siya? Siya po ba'y nagkulong sa sarili? O kaya ay nagplanong tumakas? Hindi po. Hindi po ganon ang ating Panginoong Hesus. Sa halip, ang tuon ng kanyang pansin, mga minamahal, ay yung pong pagbabalik niya sa Ama, dala po yung kanyang pangtubos sa sino mang sasampalataya, di ba kundi yung kanyang kamatayan sa krus. At gaya ng inugali na niya, ang atensyon po ng ating Panginoon Hesus sa gitna po ng kahirapang kalagayang ito ay yung pangailangan ng iba. Nabuhay ang ating Panginoon Hesus hindi po para sa sarili lang niya, kundi para sa iba. Una na po sa 11 mga alagad niya kasi nagkanulo na nga po si Judas. Itong 12, alam niya, as in chapter 14, verse 1, pinakikita po na ika nga'y nag-aalalang mabuti. At takot. At saka lito yung kanilang kaisipan sa anumang mangyayari kapag mawala na siya sa kanilang piling. And as per record, makikita po natin na parang halos marinig natin yung kanyang gentle voice as he comes, pinapakalma yung kanilang mga troubled hearts. At meron po siyang dalang reassurance para sa kanila yung kanyang banal na presensya. Opo, aalis siya. Hindi na siya makikita physically, that is. Pero mga kapatid, hahango po tayo dito sa yugtong ito ng mga comforting words mula sa kanilang master, mula sa ating Panginoon. Hindi po niya iiwan na basta-basta. At samahan niyo po ako sa pagbasa ng ilang mga talata mula sa chapter 13 hanggang 15, piling mga talata po lamang sa ating pinag-uusapan. Dito po sa aklat ni Juan. Una po, dun sa chapter 13, verse 14, kung meron po kayo ng kapahayagan ay yung sa mga aklat o Biblia. Ang sabi ng 13:14, "Now that I, your Lord and teacher, have washed your feet, you also should wash one another's feet." Meron po siyang pagpapahayag ng humility sa aspetong ito. At alam po nyo, ginawa po niya yon para sa kanyang mga tagasunod. Jump to verses 34 and 35 of the same chapter. Ang sabi po diyan, "A new command I give you, love one another." Ang sabi niya, "As I have loved you, so you must love one another. By this, all men will know that you are my disciples, if you love one another." Tanong po tayo sa chapter 14. Yung unang 3 talata, wika po rito, "Do not let your hearts be troubled. Trust in God. Trust also in me. In my Father's house are many rooms. If it were not so, I would have told you. I am going there to prepare a place for you, and I will come back and take you to be with me, that you also may be where I am." Napakaganda pong mga kapahayagan. And then, talon tayo sa verse 6. Ang sabi ng verse 6 of chapter 14, Jesus answered, "I am the way, and the truth, and the life. No one comes to the Father but except through me.
Verse 16 of the same chapter. Ano po ang sabi niya, mga kapatid? Verse 16, "And I will ask the Father, and He will give you another counselor to be with you forever." Sino po yun? The Spirit of Truth. Verse 18, "I will not leave you as orphans. I will come to you." Hallelujah. And then, verse 27, "Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid." Such comforting words from the mouth of the Lord Jesus Himself, giving reassurance to His disciples. Aalis po siya, iiwanan na niya sila, pero ito po ang kanyang mga pahayag upang makalma yung kanilang mga kalooban. May mga panapanahon sa ating buhay, mga minamahal, sa ating panahon, na kailangan nating humugot ng kalakasan loob, kasiglahan, mula sa pangusap ng ating Panginoon. At ang kanya pong comforting words na to ay kanyang ipinahayag sa pamagitan ng salita ng Diyos. And so, in this chapter 15, ipinaliliwanag po ni Lord Jesus sa kanyang mga lagad na dito po, tinawag na niya silang mga kaibigan eh. Look at chapter 15 verses 14 and 15. Nakakatuwa po ito, mga kapatid. Ang sabi po dito, "You are my friends. If you do what I command, I no longer call you servants, because a servant does not know his master's business. Instead, sabi niya, I have called you friends. For everything that I learned from my Father, I have made known to you." Nakakagalak, nakakaganyak ng puso, mga kapatid. Kasi nga po, yung pagiging alipin, una po ay mas marami tayong maiisip siguro ng mga negatibong mga bagay tungkol sa pagiging alipin. Yun po yung salitang ginamit dun sa pagtawag ng Panginoon sa 12, alipin. So ang ugnayan, basically, master-servant. Pero dumating po sa punto, nung bago niya ialay ang kanyang buhay doon sa krus, bilang paghahayag ng todo-todong pagmamahal sa kanyang piniling 12, ang sabi niya, "Hindi ko na tinatawag kayong mga alipin. Kayo'y aking mga kaibigan." At siyempre po, yung BFF na kung tawagin natin, kahit maging doon sa awit ni Sharon Cuneta, balot dito, balot doon. Kaibigan po kasi yan. Walang iwanan. Talap. Ang Panginoon Jesus natin mismo ang nagsalita po rito. Pahayag po mismo ng ating Panginoon. Meron po tayong ilang mga bagay na makikita dito sa chapter 15 verses 1 to 11. Kasi nga po, pinapaliwanag ng Panginoong Hesus sa kanyang mga lagad na tinawag na niya silang mga kaibigan kung paano po sila maging magkakasama-sama hanggang wakas. Even until death, nothing can separate them dahil sa pagmamahalan. Una po, pag-ibig ng Panginoong Hesus sa kanila bilang kanilang master. Pangalawa po, pagmamahalan nila sa isa't isa. Alright. Meron pong 4 na bagay na ating titingnan dito upang matulungan po tayo na maunawaang mabuti yung sinasabi ni Lord Jesus. Sa pag-aaral po, ayon sa salita ng Diyos, una po, makita natin yung pong kabuuan ng passage na ito. Naukol po lamang ito sa mga ikangay meron ng kaugnayan sa kanya, mga Christians na, mga born again na. Hindi po yung parang hindi po merong ihihiwalay sa kanya.
Hindi po. Ang sabi ng verse 3, tingnan niyo po. You are already clean because of the word I have spoken to you. Ang kausap po niya, mga lagad na niya. So, usapang Kristiyano po ito, mga kapatid. Usapang Kristiyano. At, siyempre po, pangalawa, nagpapahayag po ito isang paghahambing or metaphor sa ating English grammar. Ang paglalarawan sa punong ubas at mga sanga ay ika nga po'y nagsasabi yung central idea ng tinatalakay dito ay tungkol sa vital union. Vital union. Remaining, abiding. At alam niyo po, batay sa pag-aaral ng salita ng Diyos back in the Old Testament times, alam na po ng mga Hudyo ang gamit na paghahambing na ito sa ubasan. Sa lumang tipan ng Biblia, meron tayong bubuksang bahagi nito maya-maya, makita po natin na malinaw sa kanilang kamalayan ang paghahambing na ito. Ang pangatlong tutulong sa atin para maunawan po ito, mga kapatid, alamin po natin, yung pangunahing paksa na binabanggit po rito ay yung remaining, pananatili, abiding. Pansinin po yung image ng bunga at hindi po ang binhing nagkakaugat. Meaning, ang aral ng Panginoong Hesus dito is not on becoming a Christian, sa halip on becoming a productive Christian. Kristiyano ka na, meron ka ng relasyon sa iyong Panginoon, at dahil po doon, magiging productive ka, magiging mabunga ka. Merong makikitang resulta doon sa pagkakaugnay mo sa Kanya. At ang pang-apat po, natutulong sa atin dyan, yung resulta ng pananatili, pamumunga. Tingnan niyo po ang ilang mga talata sa ating binabasa na may pagbanggit doon sa bearing fruit. Una, verse 2, balikan natin. He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Ilang banggit na yung salitang fruit dito. Tapos sa verse 4, tingnan niyo po, sabi niya, remain in me and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Bearing fruit, mga kapatid. So, ang sinasabi ng paghahambing dito, yung pananatili ng sanga sa puno ng ubas, mamumunga yan. Now, with that, mga kapatid, tuloy natin. Yung ikalawa na pansinin naman natin, yung kahulugan ng paglalarawang ginamit ni Lord Jesus. Meron pong 3 na simbolong ginamit. Ang una, yung puno ng ubas. Verse 1, I am the true vine. Yung word na true, sa salitang Ingles, pwede rin pong isalin na genuine, tunay, wagas, totoo. At sabi po rito, I am the true vine. Ito po yung parang pinakahuli na sa mga declaration primarily sa aklat ni Juan ng ating Panginoon na I am. I am the good shepherd. I am the door. I am the way. Yan. Ito po yung pinakahuli niyan, binanggit dito. I am the true vine. Genuine. Nangangahulugan po ito, sabi ng ating mga Bible scholars, pag sinabi niyang I am the true vine, He is the only source of spiritual life. Kumbaga, meron tayong buhay pisikal, yan, nandiyan ka, humihinga ka, at kung wala kang problema sa iyong kalusugan, yan ka, physically. Pero meron po tayong masasabing kalalagayang pang-espiritual.
At ang nagbigay ng buhay diyan sa atin, sa spiritual buhay na yan, ang Panginoong Sus, ang puno ng ubas. Siya po ang may gawa para sa ating pamumunga. Hindi po ito tumutukoy lamang sa mga taong nailapit natin sa Kanya. Buong ngayon, no? Pag nag-share tayo, merong tatanggap kay Kristo, ayun, isang bunga po yun. O kaya yung pong tinala doon sa Galatians chapter 5, verses 20 to 23, and the fruit of the Spirit is love, joy, peace, onwards. Siyang po yun, mga magkaka-cluster. O kaya po, pag binasa nyo chapter 1 ng 1 Peter, may mga pagkakasunod-sunod din po yun na sabi, idagdag sa faith ninyo kay Christ. Yan, meron pong nakapahayag po doon. Verses 5 to 7. Sa ibang salita, ang ibig sabihin po ang fruit ay yung buhay ng ating Panginoon Jesus na reproduced in the lives of the disciples in the midst of life of this world. Parang ganito lang, simplihan natin. Pag nakita ang Kristiyano, kita nila si Kristo. Yung totoong Kristiyano, nagre-reflect ng Kristo na kanyang kinikilalang Panginoon at tagapagligtas. So, pag nakita ka, kapatid ko sa Panginoon, kita nila si Kristo sa iyo. Yung po yung sinasabi na bunga. Ikalawa, na paglalarawan. Sabi ng verse 2, verse 1 pa rin, I am the true vine, and then sabi niya, my Father is the gardener, the vine dresser, sabi sa kay King James. Inilalarawan po ang Diyos Ama na tagapangalaga. Siya po ay aktibo, abala, faithful sa kanyang paggawa. At sabi natin kanina, alam ng mga Hudyo ang ginamit na paggambing dito. At gamitin natin halimbawa ang pinahayag ng Propeta Isaias. Balik po tayo sa Isaiah chapter 5. Isaiah chapter 5. At maganda po ito na ating ma-review, mga kapatid. Mula po sa verse 1 hanggang 7. Isaiah chapter 5, 1, 7. Basahin natin mabilisan. Wika po. I will sing for the one I love a song about his vineyard. Ang tinutukoy na mayroong vineyard ang ating Panginoon. My loved one had a vineyard on a fertile hillside. He dug it up and cleared it of stones and planted it with the choicest vines. He built a watchtower in it and cut out a winepress as well. Then he looked for a crop of good grapes, but it yielded only bad fruit. At tanim mo'y nagsasalita ang Panginoon sa kanyang bayan, sabi ng verse 3, now you dwellers in Jerusalem and men of Judah, judge between me and my vineyard. What more could I have been done for my vineyard than I have done for it? When I looked for good grapes, why did it yield only bad? Now I will tell you what I am going to do to my vineyard. I will take away its heads, and it will be destroyed. I will break down its wall, and it will be trampled. I will make it a wasteland, neither pruned nor cultivated, and briars and thorns will grow there. I will command the clouds not to rain on it. The vineyard of the Lord Almighty is the house of Israel, and the men of Judah are the garden of his delight. And he looked for justice, but saw bloodshed. For righteousness, but heard cries of distress. Kumbaga po, itong nangyari, paglalarawan ng Propeta Isaias, doon sa Diyos Ama na kapag-ugnayan sa bayang Israel na animoy kanyang ubasan.
Pero alam niyo po, interestingly, balikan natin yung verse 4 at pansinin po natin ang medyo kurot sa puso natin. Ang sabi ng verse 4, what more could have been done for my vineyard than I have done for it? Ano mo, wala nang hihigit pa sa aking nagawa na para sa aking ubasan. Alagang-alaga ko yan. Lahat ng mga bagay na pwedeng makapahamak sa kanya, inalis ko na. Alam naman po natin, sa likod ng sinasabi ng Panginoon dito sa kanyang bayan, kung bakit napakatigas ng ulo talaga ng kanyang bayan. Ulit-ulit na lang. Ipinagpapalit siya sa ibang mga Diyos-Diyosan sa mga bansa na kanilang dinadaanan habang sila naglalakbay sa ilang. Maraming pagrereklamo at kung ano-ano pa, nakakasama ng kalooban ng kanilang Diyos. So ang sabi niya rito, ano pa kaya magagawa ko? Nagginawa ko ng lahat para sa aking ubasan. At pwede po kaya mga kapatid, by way of application, masasabi po natin, ano mo'y marinig natin ang salita ng Diyos. Ano pa kaya ang aking magagawa sa anak kong ito? Sa makulit, sa pasaway na anak kong ito? Hello? Ganyan po ang paglalarawan dito. Now, ang vine dresser, ang tagpangalaga, yung ating Diyos Ama. Sobrang alaga niya ang kanyang ubasan. Sa verse 2, balikan natin, binanggit po ang dalawang pangunahing mahalagang gawain ng isang tagapangalaga. Back to John 15, verse 2. Ang sabi po rito, mga kapatid, dalawang mahalagang bagay na ginagawa ng tagapangalaga. Una, sabi niya, He cuts off every branch in me that bears no fruit. May ginagawa ang tagapangalaga dun sa sanga na hindi po nagbubunga. Ano? Sabi niya, ano po ang ginagawa niya? Yan. Pinuputol. Tinatanggal sa puno. Doon naman sa namumunga na. Ano po naman ang ginagawa niya? Sabi ng second part ng verse 2, while every branch that does bear fruit, He prunes. Ano bang akmang salitang Tagalog dun sa pruning? Pwede pong tabas, nililinis. O kaya po, medyo mas parang hindi ka aya-ayang salita, kinakapon. Kumbaga sayop. Dalawa. At magkaiba po ito. Isang puno ng ubas, pero maraming mga sanga. May mga sanga, sabi, pagka hindi nagbubunga, kinakat off from the vine. Pagka nagbubunga, pinuprune. Para ano po? Para lalo pang magbunga. Hallelujah. Kasi po, ang inaasahan ng tagapangalaga doon sa kanyang puno ng ubas na ilalagaan, marapat mamunga. So anong saysay, nung nandiyan ka, nakakugnay ka sa sanga, wala namang nangyayari sa buhay mo. Wala namang makitang bunga. Walang makitang refleksyon ng wangis ng iyong Panginoon. Yun po yung mga magkaibang kapahayagan ng tungkol sa gawain po ng isang tagapangalaga. Doon sa hindi nagbubunga, He takes away. Doon sa nagbubunga na, He prunes. Kasi nga po, tanggapin natin katotohanan ito, mga kapatid. Bilang paghambing, meron po kasing mga pagkakataon na nagsasanga ang isang punong ubas na hindi nagbubunga. At tila baga sa obserbasyon po natin, kung kayo nadadalaw doon sa mga
ubasan. Marami pong mga lugar sa atin sa norte, meron pong mga ubasan dyan sa gawing Ilocos, dyan po sa Tagaytay, at kung saan pang mga lugar. So, one way or another, medyo meron po tayong mga idea na, nakikita na, doon sa gawain ng pangalaga ng ubasan. So, etong 10 ubas, masanga, pero may mga sangang hindi nagbubunga. At tila baga, mas malago pa yung mga sanga na yon, pero walang bunga. Ulitin ko lang po yung matagal ko nang sinasabi sa atin na katotohanan. Ang buhay Kristiyano, hindi po nakukuha, hindi nadadaan sa forma-forma. Magporma ka ng Kristiyano ka, pero hindi pala. Hindi pala. So, realizing that fact, mga kapatid, kapag may nakita na yung tagapangalaga na ganong kalalagayan ng mga sanga na kakabit nga po sa puno, pero hindi nagbubunga, ay kikilos na po yan. Kikilos na po yan. Meron na siyang gagawin. And let us learn this from Merrill C. Tenney sa kanyang aklat na sinulat, John, the Gospel of Belief. And we quote, sabi niya, viticulture, yung may kinalam po sa pruning ng mga punong ubas, consists mainly of pruning. In pruning, a vine, 2 prinsipyo po ang generally observed. Una, all dead wood, yung sangang patay, must be ruthlessly removed. Talagang sagad dun sa tatanggalin po yan. Kasi po, pangalawa, yung live wood must be cut back drastically. Notice the word drastically. Medyo parang walang habas yan. Basta pruning. Dead wood harbors insects and disease. Pwede pong pamahayan yung sangang walang bunga patay, pwede pong bahayan yan ng mga insekto at sakit sa puno and may cause the vine to rot, mabubulok. To say nothing of being unproductive and unsightly. Hindi magandang tingnan. So, kailangang putulin. Yung live wood must be trimmed back, pupungusan, puputulan, in order to prevent such heavy growth. Sabi natin kanina, kung sino pang sanga na hindi nagbubunga, tila siya pang mas malago, mas berde ang mga dahon. Ang nangyari po dito, makita natin, yung heavy growth na yon, pupunta lamang po dun sa life ng vine that goes into the wood rather than into the fruit. Kaya pala, mas malago yung sangang hindi nagbubunga kasi yung sustansya mula sa katawan ng ubas, pupunta lang sa kanya. Sa halip na dapat ibunga. Dapat ibunga. At patuloy po sa obserbasyon ni Merrill Tenney, ang sabi po niya, pagka the vineyards in the early spring, tagsibol, tama po ba? Tagsibol. Look like a collection of barren, bleeding stumps. Yung pinungusan. But in the fall, sa pagtaglagas, they are filled with luxuriant purple grapes. Mapintog, matataba na mga ubas. As the farmer wields the pruning knife on his vines, so God, here comes now the application, so God cuts dead wood out from among his saints and often cuts back living wood so far that his method seems cruel. Di po ba pagka medyo ikay pinungusan, masakit din naman. Pero ito po, mga kapatid, itong obserbasyon ni Merrill Tenney.
Nevertheless, from those who have suffered the most, there often comes the greatest fruitfulness. Hallelujah. Idagdag ko pong kapahayagan sa ating kinote na ito. Bakit ba mayroong pagkakataon, meron tayong pinagdadaanan? Masakit sa atin. Wala pong ginagawa ang Diyos para ipahamak tayo. Wala pong ginagawa ang Diyos para po pasakitan lang tayo. Para po parang wala siyang magawa, so paglalaroan ka niya. Hindi po ganun ang ating Ama. There is always a purpose behind any act of God. At dahil po doon sa katotohanan yon, ang ikatlo na simbolo dito, yung mga sanga. So nakita natin yung puno ng ubas. I am the true, genuine vine, sabi ng Panginoon Jesus. At ang aking Ama, ang vine dresser, tagapangalaga. Now, yung mga sanga, tumutukoy po sa mga kaugnay na kay Kristo. At kung ikaw, kaibigan, kapatid ko sa Panginoon, sa iyong kinaupuan, meron kang malalim na kaunawaan sa iyong isip at kalooban na meron ka ng kaugnayan kay Kristo bilang iyong Panginoon tagapagligtas. Ito ngayon ang mensahe para sa iyo. Ang sanga, si Christian. Verse 2 ulit, balikan natin. Sabi niya, He cuts off every branch in me that bears no fruit, while every branch that does bear fruit, He prunes so that it will be even more fruitful. Pansinin niyo po yung pangusap sa bandang huli. So that He will be fruitful even more. Ang Kristiyano, yung sanga, nakaugnay kasi sa puno, nagbubunga tiyak yan. Tama po. Ang sabi niya, yung vine dresser, yung tagapangalaga, yung Diyos Ama, pruning ang kanyang gagawin. Nagbubunga ka na. Pero puputol-putulin pa para po lalong magbunga. Kasi yung sustansya mula sa puno, sa halina pupunta doon sa sangang walang bunga, tatanggalin po yung sangang walang bunga, pupunta na doon sa sangang nagbubunga. I-compare natin sinabi ng verse 2 sa verse 4. Ano po sabi ng verse 4? Ang sabi ng verse 4, Remain in me, and I will remain in you. No branch can bear fruit by itself. It must remain in the vine. Neither can you bear fruit unless you remain in me. Ano po ang pinaka-main point nitong pinag-uusapan dito sa John 15:1-11? Remaining. The branch remains in the vine. Pansinin niyo po ang sabi ng verse 4 ulit. Pautos po itong pangusap na ito. Sabi niya, remain in me. Remain in me. Yung po yung utos. Manatili ka, nakakabit sa puno. Kapatid, all the more, dapat po ito'y umaalingaw-ngaw na kapahayagan ng salita ng Diyos sa ating panahon. Because ang habol-habol ng tao sa ating panahon ito ay yung, sabi, bunga, biyaya, pagpapala, success, and all. Ngunit, nami-miss out ng marami sa ating panahon, yung susi, yung dapat na kalagayan para mag-succeed, para magkaroon ng pagpapala, para po ma-enjoy ang buhay dito sa lupa. In other words, ang utos ay sa sanga ay remain. Now, tuloy natin sa verse 5. Ano po ang sabi ng verse 5? I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I in him, he will bear much fruit. Hallelujah. So, ang puntos po sa atin, sa pagtunghay ng talatang ito, hindi po yung basta lang mamumunga ka. Kundi ang inuutos sa iyo ng ating Panginoon in His words, manatili ka sa Kanya. Remain.
And the byproduct, bearing fruit. Much fruit. More fruit. Namumunga ka na dahil nakaugnay ka sa Kanya, pruning process, ang daloy ng sustansya ng puno tutungo dun sa magiging bunga na marami sa bungkos at matataba at talagang makita mo pa lang talagang maglalaway ka na. Ulitin po natin, linawin po natin to. Yung dalawang gawain ng sanga dito sa mga talatang pinag-aaralan natin. Ibig sabihin po para sa ating mga mananampalataya na meron ng kaugnayan sa ating Panginoong Hesus na siyang puno ng ubas. Yung direktang pananatili. Tandaan po nyo, utos ito. Remain in me. Pananatili. Yun po yung ating posisyon. At yung hindi man tuwirang binabanggit, ang indirect response ay bearing fruit. Pamumunga. Know this from the Word. The fruit in view here is not produced by the branch, but by the vine itself. Actually, parang ang bunga noon ay ang nagbubunga po noon, yung puno. Hindi yung sanga. Ang sanga, pinagdalaruyan po ng bunga ng puno. So, ang lihim, ang sikreto, manatili. Nakakabit sa puno. Gets? Gets? Pagka po hindi ganoon, mga kapatid, without abiding, without remaining, without staying for good, yung sanga, it could not even produce a bad buko. Buko. O, tama ba? Buko. Anong bigkas? Bad. Buko. O, buko. Buko. Bad of real fruit. Kumbaga po, di ba may mga pagkakataon kahit sa mga halaman natin, alaga natin. Supposedly, meron lang lalabas na, uy, may buko na. Abay, pagka po hindi nakakabit sa puno, walang ganoon. Ni buko lang. Hindi ka pa tutubuan. O kaya po, ang mas matindi ito. Halimbawa, sa ating mga tahanan, tulad sa mga bahay ng aking biyanan. Doon sa kanilang pinatayong bahay, pero pong malaking lamesa doon at talagang ika nga po ang gandang tingnan. Sa gitna po noon, meron nakadisplay na lagayan ng mga prutas. Mansanas na pulang-pula, orange na dilaw. At talagang pag makikita mo, uy, parang sarap kainin na, tamis ha. Tapos may mga ubas. Di ko na po babanggitin sa inyo yung pangalan ng isang pamangkin. Nang makita niya isang beses, yung ganda at parang ang sarap tingnan at parang gustong makakain. Sinubukan po niyang kumuha doon sa mga ubas. At sinubo po niya at kinain. Ayaw matusaw. Plastic. Pagka nagkakwentuhan po kami ng mga bata tungkol doon, ay alam niyo na po, tuksuhan na mabuti. Kapatid, hindi ka bunga na parang na plastic lang. Hindi. Totoo ka. Dapat. Kasi,
Pansinin niyo po yung sabi ng verse 5. I am the vine, you are the branches. If a man remains in me, and I remain in him, he will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. Nothing. As in, nothing of eternal value. Ang buhay mo rito, inakala mo na parang panlupa lang. Wala kang iniintindi doon sa buhay na walang hanggan na yung inaabang-abangan na sinasabi mo. Mga kapatid, pagka ang isang tao tulad mo tulad ko, naugnay na kay Kristo, tanda nating mabuti ito. Ang pinapahayag po ng kasulatan, kaugnay dito, hindi ka pang dito sa mundo. Panglangit ka, pang walang hanggan ka. Ano mang bagay na ginagawa mo para maging maganda, maayos, masarap, at kung ano pang mga salitang gamit natin, tungkol sa buhay natin dito, kapatid, mali ang ating prioridad. Mali ang ating pinagtutuunan ng pansin. Magpakasarap tayo dito sa mundo. Hindi ka naman laan ng Panginoon Diyos para sa buhay dito sa mundo. Huwag ka naman baliin ang katotohanan iyon. Nananatiling totoo yun mula sa salita ng Diyos. Ang bawat naugnay kay Kristo, nakalaan para sa walang hanggan. Hindi dito sa lupa na pangsamantala lang. So, sa malalim pong pakahulugan, kapatid ko sa Panginoon, ano po ang ating main idea? Remaining. Nakilala na natin ang tunay na puno ng ubas. Alam na natin ang karanasan ng pangalaga ng vine dresser, ng tagapangalaga ng ubasan. And now, it's our turn bilang mga sanga. Ang hanap sa iyo ng Panginoon Diyos, huwag kang bibitaw or else tatanggalin ka sa puno. Ay, ibig sabihin po nun, mga bagay, mga gawi, mga hindi maayos na patotoo bilang tagasunod ni Kristo, aalisin sa iyan. So, nung saysay ng pangalaga mo sa buhay, sa mundong ibabaw na ito, mawawalang saysay lahat yan. Kasi po ang habol ni Lord, kabit sa puno, natural, magbubunga. At hindi lang basta nagbubunga, sa pananatili mong nakakabit sa puno, ang sabi ng Panginoon, patuloy na magbubunga. At hindi lang basta bunga, much fruit, more fruit, at hindi po katulad ng plastic doon sa display sa lamesa. Pagkasabi, nothing, tanggapin mo ang kapahayagan, talagang magbabali, wala. A barren branch will become useless to those around them. Either for shadow, hindi magamit na silungan, o kaya po ay nourishment. So mula po rito mga kapatid, makakakita po tayo nung if, then, sa ating final message na series. Halimbawa, balikan natin verse 7. Ang sabi po ng verse 7, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be given you. If you remain in me, the Lord says, then your prayers are answered. Ang sarap. Verse 8. Sabi ng verse 8. This is to my Father's glory, that you bear much fruit, showing yourselves to be my disciples. If you are my disciples, wika ng Panginoon Jesus, then you bear fruit, and my Father is glorified. Verses 9 to 10. As the Father has loved me, so have I loved you. Now remain in my love.
If you obey my commands, you will remain in my love, just as I have obeyed my Father's commands and remain in His love. If you keep my commands, then your life will be motivated by my love, says our Lord. And lastly, verse 11, it reads, I have told you this so that my joy may be in you and that your joy may be complete. If the Lord Jesus reigns in your heart, then joy will be yours in abundance. Sabi po ng psychology, yung mga muscles natin dito sa mukha, magiging indikasyon po ng madali tayong tumanda, at least sa pagtingin. Yung mga muscles natin dito sa may bandang bibig natin, lagi daw po sanang ngingiti si tao. Ehersisyaadong mabuti yung mga muscles dyan. Hamong lagi kang simangot. Tatanda ka kagad. Kasi hindi na-exercise yung mga muscles dyan. O ngiti naman kayo mga kapatid. Ngitian mo yung katabi mo. Salamat at nakinig tayo ng word ni Lord. Ha? Ngayon, merong tumingin sa katabi. Sino yung manghutan? O sino ngayon ang mas matandang tingnan? Ganyan tayo. Even with practicality, sa mga disiplina ng mga pag-aaral natin, Psychology 1, makita po natin katotohanan niyan, mga kapatid. So, ulit po, joy. At alam niyo po, merong mga aklat na nasusulat sa pag-aaral, pagbulan sa salita ng Diyos. Yung joy, pwedeng pakahulugan sa tatlong katauhan. Joy, J, Jesus, O, others, before Y, you. Unahin mo si Jesus, and then others, bago ikaw. Joy. Tulad ng Panginoon natin, hindi po basta nabuhay yan para sa kanyang sarili. Meron po yung kapahayagan ng lahat ng bagay na nakikita niyang kailangan, kalagayan ng iba. Hallelujah. Manalangin tayo. Magukol tayo kahit na 20 seconds man lang ng katahimikan. Maaring parang kumakalembang sa isip natin yung sinabi ng Panginoon. At one point, meron sentence na ika nga'y tumarak sa iyong puso, sa iyong pakikinig. Pagbulahin mo sandali yan. Salamat po, Panginoon Diyos. Making us realize na sa kabila ng dami ng mga panahon sa mga nagdaan, meron na kami mga pag-aaral kaugnay dito sa aming narinig. Pero bitin pa rin po kami sa pagsasakatuparan nito. Salamat sa iyong mga salita. Pinapaalalahanan niyo po kami. Katulad sa sanga na dapat ay nananatili sa puno ng ubas, magbubunga at magbubunga. Ngayon, kung sabi nga po sa mensahe, sanga nga kami pero hindi naman nagbubunga, tatapyasan po kami. Sinusuri namin mabuti sa iyong salita ngayon ang aming kalagayan sa iyo. Talaga bang sanga kami na nakakapit sa puno? O baka nagpapalagay lang kami na talagang Kristiyano nga ba kami? At ang byproduct, yung hindi na talagang, kumbaga dating ay natural na lamang na ibubunga nito, dahil sanga kami nakakabit sa puno,
tiyakan, magbubunga kami. Kaya lang po, nakatuon marahil ang aming atensyon sa buhay dito sa mundong ibabaw. Hindi yung pananatili namin nakakabit sa puno. Kayo, Panginoong Hesus. Nakakita naman namin. Patawarin niyo po kami. Sikap na sikap kami sa buhay sa mundong ito. At nakakaligtaan namin ang pananatili sa puno sa inyo. Sinusuko po namin ngayon, Panginoon, na sa realisasyong ito, mag-ayos kami. Opo, kung sa pruning, nagbubunga na nga po kami. Pero kailangan pang makita pa ang mas malusog, mas masarap, mas matatamis na bunga ng mga sangang nakakapit sa puno. Ama, while sa isang banda, tinatapyasan mo po kami ng mga hindi narapat na nandun sa sanga o sa puno, makaka-apekto pang masama doon sa dapat ay sustansyang daluyan mula sa sanga, mula sa puno, at doon sa mga sangang magbubunga ng matataba, matatamis, Panginoon, pakasuriin po namin ang kalagayan namin sa liwanag po ng iyong salita. At naway, buong kapakababang loob, aminin namin. Magiging walang saysay ang anumang bagay na kapag po hindi kami nananatiling nakakabit sa puno. Purihin po kayo sa iyong mga salita. In Jesus' name. Amen. Make us your showcase, an attraction for you, that others may see who you really are, and what you can do, and once they know you,